Bye guys! On the way to Bicol! Tama ako dyan. Tama kami. At ayan guys, una namin paggas sa may Alamino, San Juan. And by 11:50 PM nga guys, nandito na tayo sa may San Pablo, kung saan papasok na tayo ng province of Quezon. Pagbilaw, Quezon. Pagbilaw, Quezon! Pahinga muna ng bitukang manok. Pahinga muna kami ng motor. Hindi ko na maramdaman yung kamay ko. Parang may naipit na. Dahil yan, makapapang ka mamaya. Parang may naipit. Hindi, kasi pinapersa ko siya sa lubak. Sapasin mo, lahat ng lubak na daanan. And ayan nga guys, pagdating namin dito sa Gumaca, napansin ni Chris na yung plaka ko is nakalaylay na. Grabe naman kasi talaga yung lubak. As in talagang mapapalaban yung iyong mga kamay. Ganun na din yung motor. Kaya make sure guys na yung motor nyo is na-check. And ayan guys, pagdating namin dito sa may Bandag Lopez, nagpagas lang kami ulit ng full tank kasi paubos na. At nakarating na rin kami dito sa gateway to Bicolondia. Nung sinisearch ko yung daanan na to is akala ko malapit na siya. Pero dito pa lang pala yung pinaka-start kasi sobrang lubak ng daan. Kaya make sure nyo talaga na yung gulong nyo is na-check nyo ng maayos. At ayun nga, huminto lang muna kami para magkape at mag-almusal kasi sobrang inaantok na talaga kaming dalawa. And medyo pagod na rin kami. Nandito na kami guys sa Sipokot. Grabe. Parang ako nalumpo. Sakit! At nung marating namin ito guys, itong Polangui, Albay Province na Arco. So grabe, sobrang medyo nawala yung antok namin and ramdam na namin na malapit na talaga kami sa Bulkang Mayon. Grabe guys, kapag nakikita nyo na yung, ayan, yung Bulkang Mayon, as in lahat ng lubak na pinagdaanan nyo, sobrang worth it. So ayan guys, kumain lang kami at nagpahinga dito sa may famous 7-Eleven sa Kamalig. So bandang 10:35 AM, nagpunta na kami dito sa may Kagsawa Ruins. So dito namin napagdesisyon ng magpahinga, kumain ng lunch. At dahil DIY trip nga lang ito, wala kaming book na hotel dahil ang plano lang namin talaga is magka-camping lang kami. At ang in-order nga namin dito is yung sinigang na gawa sa, I think, buko juice, something like that. Though medyo hindi sulit pero tinry lang talaga namin kasi famous daw ito, sabi ng mga karamihan. Actually, tinry din namin dito yung chili ice cream pero hindi ko na nabidyohan. And ganito guys yung view dito. As in sobrang sulit niya and sobrang ganda rin ng Mayon. At talaga naman nagpakita rin siya. Sobrang ingat. Here at Cagsagua Ruins. Ayan yung Bulkang Mayon. Another unlock. Sahe kasi book. And ayan guys, bandang hapon, pumunta na kami dito sa aming pag-i-stayan sa Quitinan Ranch. Actually, campsite din siya. If wala kayong dalang tent, so meron silang pinaparent na tent. So kung magkano yung rates, i-search nyo na lang. Pero ang maganda kasi is weekdays kami pumunta dito sa Bicol. So parang ang nangyari, so parang nirentahan namin yung buong ranch. As in kitang-kita nyo naman sobrang ganda, sobrang lawak at talaga naman sobrang linis din at super center yung Bulkang Mayon. At dahil 5 PM pa kami pwedeng mag-set up ng aming tent, so ang ginawa muna namin ni Chris is naupo muna kami sa isang tabi dyan and in-enjoy lang muna namin yung sobrang gandang view. And at the same time, habang in-enjoy namin yung sobrang magandang view is syempre nag-usap din muna kami ng konting-konti lang naman. So konti lang yung pag-usapan namin yan kasi parehas kaming pagod na at sobrang gutom na din. And si Chris kanina niya pa gustong magtayo ng tent pero kasi 5 PM pa kami allowed na magtayo ng tent since 5 PM pa yung overnight. At ayun na nga, i-fast forward na lang natin. So 5 PM na and dito namin napagdesisyon ng pumesto kasi nandito yung pinakamagandang view at the same time. Ayan, nagtatayo na kami ng aming tent. So guys, meron kaming dalang sariling tent namin. So pwede rin kayo magdala ng sariling tent para ang babayaran nyo na lang is yung tent pitching. Pero kung wala naman kayong dalang sariling tent o wala kayong tent, no worries kasi pwede kayong mag-rent sa kanila.
And ayan na nga guys, so magluluto na tayo. So kami ni Chris bumili na lang kami sa palengke ng Kamalig. Doon kami namili ng aming kakainin at lulutuin for hanggang kinabukasan o hanggang bukas ng umaga. Kasi mas tipid siya, and since ang gusto nga namin setup is more on camping, kaya meron kami dalang mga butane at lutuan. Bubugay siya ng labo. Siyempre lang kapag malaki na yan, iba na yun. Lilikas na tayo niyan. And ayun nga guys, bandang 7 PM is kumain na kami dyan ni Chris ng aming hapunan. So yung niluto ko lang dyan is pritong isda at saka chop suey, kasi yun yung madaling lutuin at the same time. Ang sarap kasi niya kainin, lalo na kapag ganyang camping setup. So, ayan yung niluto namin. Ayan. Tapos, nag-coffee na lang din kaming dalawa ni Chris and nag-devotion and konting deep talks and small talks at the same time. And i-share ko na lang din sa inyo guys yung napakagandang view namin ngayon. And tapos kami mag-devotion dyan. Good night guys. So, ito naman guys. Good morning everyone. Tingnan natin kung gaano kaganda si Bulkang Mayon sa umaga. So, yan. Double lock kasi yung tent namin. And tara, tingnan natin. Taran! So, ayan yung setup namin kagabi. Kasi may ilaw-ilaw kami dyan. Tapos, ayan, nag-coffee-coffee rin kami. And, ayan yung doggy na natulog din dyan kasama namin. Tapos, ayan, si Bulkang Mayon. Sobrang ganda niya. Shala, diba? Tapos, meron pa tayong sunrise dyan effect. Tapos, ayan. Pero, babangon na tayo para magluto ulit. And, ayan, guys. So, tignan nyo may itsura ko. Talaga namang fresh from Mayon. Pero, ayan. Upo muna ako dyan kasi gusto ko lang munang sulitin kung gaano kaganda si Bulkang Mayon, kasi mamayang hapon isuuwi na tayo papuntang Cavite ulit. And ayun guys, magluluto lang ako ng aming almusal ni Chris. And mamaya mag-almusal lang tayo and marami pa tayong mga pupuntahan. And voila! So yan guys, nagluto lang ako ng fried rice, egg, and fried talong, and sandwich, and with mayon. And ayan guys, preparing na kami ni Chris papunta sa Kitinday Hills. And ayan na. So bye-bye ranch, bye-bye Kitinang Ranch. So ayan, alis na kami. Medyo take lang kami dito ng mga photos and then lalarga na tayo guys, kasi ang way natin ngayon is Paligaspi and then pauwi na ng Cavite ulit. At nandito na nga tayo guys sa Kitinday Green Hills. Meron dito guys entrance fee, that's for you to find out na lang. Search nyo na lang guys. And guys, yung packet nyan is around 10 minutes lang. And yung dadaanan nyo is puro sementado naman na stairs. And meron lang konting rough road. Pero guys, ito yung view sa taas. Para siyang mini Bohol na chocolate hills. Pero mas curve lang talaga yung kanyang pinaka-cone. Pero guys, ayan yung view sa taas. And kita-kita rin dito guys yung ganda ng Bulkang Mayon. And pabalik nga guys, nadaanan ulit namin tong 7-Eleven Mount Fuji and nagpakita na siya. And ganito guys yung pinaka-view niya. So yan, nagkuha lang din ako ng picture para remembrance lang. And ayan guys, pinuntahan na namin itong The Farm Plate kung saan naganap yung I Love Lizzie na movie. Papasok sana kami ni Chris kaso medyo mahal lang yung entrance fee, kaya dito na lang kami sa labas, nag-picture-picture lang. Ayan. And ayan guys, on the way na kami guys papuntang Legazpi Boulevard, and meron lang kami nakitang napakagandang view dito sa taas kasi kita mo talaga yung buong city and pati na rin yung Bulkang Mayon. Sobrang ganda talaga dito guys, though sobrang init. And ayan guys, so dito tayo guys sa may Legazpi Boulevard. Sobrang init and maganda lang talaga yung view niya. Pero kahit sobrang init, laban tayo, kuha tayo ng maraming picture. And ayan guys yung view niya. Tapos ayan naman yung parang pinaka seaside niya. So ayan, maganda rin kaso sobrang init lang talaga. And ang ganda talaga ng view pag may Bulkang Mayon din. And guys, binunta rin namin itong balay sa Bicol. So dito kami kumain ng aming lunch and in-order namin, sa kalimutan ko kung ano yung pero sinigang yan. So i-try nyo na rin dito guys pumunta kung mapunta kayo sa Bicol, kasi para lang kayong talaga nasa province at bahay. At ayan nga guys, pauwi na kami sana guys, pero nag-drone lang kami dito and biglang ayan, napatama sa poste yung drone ni Chris.
And dito ko na guys natapusin yung video kasi medyo mahaba na. And hindi na rin kami guys nakapag-video pa ni Chris pa uwi kasi sobrang layo pa ng biyahe namin. Another 12 hours na naman. And yun lang guys. See ya sa next vlog natin mga ka-wonder. Bye!